Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon tungkol ito sa pagkapanalo ng anak ni late Congressman Acop sa special election na ginanap sa Antipolo, I think 2nd District. Doc Bong Acop panalo sa special election, ipagpapatuloy umano ang sinimulan ng kanyang tatay. Formal nang naiproklama si Dr. Philip Doc Bong Acop bilang bagong kinatawan ng Antipolo City 2nd District matapos siyang magwagi sa special election noong March 14, 2026 na isinagawa upang punuan ang pwestong iniwan ng yumaong kongresista na si Romeo Acop. Nakakuha si Philip Acop ng 60,051 boto na malayo ang kanyang pinakamalapit na katunggali na si Reden Liaga na may 12,054 boto. Gayunman, napansin din ang mababang turnout ng mga botante kung saan 66,994 lamang or 26.5% sa kabuuang 252,793 rehistratong botante ang lumahok sa halalan. Lita, no? 25%. Isinagawa ang special election upang mapunan ang bakanting pwesto sa House of Representatives matapos pumanaw si Representative Romeo Acop sa unang bahagi ng taon. Sa kanyang pagkapanalo, inaasahang ipagpapatuloy ni Doc Bong Acop ang mga sinimulan ng kanyang ama at tatapusin ang natitirang termino nito bilang kinatawan ng Antipolo 2nd District. Okay, so tignan natin ang reaction ng taong bayan, ano? Kasi yung tatay niya nung namatay, daming tumatawa, sumaya. Ngayon, nanalo ang kanyang anak, ano ang reaksyon? O ito, 4,700 ang nag-react, 4,000 ang tumatawa, 120 ang galit, 502 lang ang nag-like. So mga 15, wala pa, mga 10% lang. 10% lang ang natutuwa sa pagkapanalo ng kanyang anak. 90% tumatawa o kaya'y galit. So, basa tayo sa mga comments. Ed Salal Casbe, hanggang nandyan si George Garcia, siya lang ang bukod tanging hero ng Kabataan. Kasi bago yung eleksyon, mayroong lumabas na survey. Pinos ito ni Attorney Mark Tolentino. Nasa, ilan yun? Nasa 70% ang ratings ni Liaga. Yung katunggali niya, 20% lang, 28, 22% lang itong si Acop. Ngayon, biglang, I don't know. Kaya, ayun, Lourdes Lopez, basta may maleta kay Garcia, walang imposible. O yun, isa sa mga pinangalanan ng Brave 18 Marines, nag-deliver sila ng maleta sa Comelec, kay George Garcia. Agnes Tonera, nako, paldo-paldo na naman yan. Another maleta is waving. Rick Brusula, panalo o milagro? Oriam o Jacoba, magic din itong si Garcia. Rian Daksua, unanimous decision win via maleta, 50 million pesos. Jason Balseta, tuloy ang korupsyon. Si Labo Lenods, mana-mana lang yan. Richard Dinglasan, walang imposible kay Garcia, yung natalo na napanalo niya, kaya bilangan pa lang. Puros Garcia. Tiago Bangkilan, ipagpatuloy ang bilangan ng pera sa maleta. Karen Yang, siya na ang tatanggap ng maleta ngayon. Puros maleta. Koy Malaya, pera-pera na talaga ang eleksyon ngayon. Nelme Cardaño, it's simple, wala nang
tiwala ang tao sa gobyerno ng Pilipinas. That's all very basic to analyze. Tuloy ang pagtanggap ng maleta. So, dito ko napapansin ko yung galit ng taong bayan sa maliit na issue is parang bulkan. Malapit nang sumabog. Kailan sasabog? Wag na tayong hindi ako nagnanasa na parang sasabog na parang Nepal o kay Indonesia. Hindi bagay sa atin yun. Pasasabugin natin yung galit natin, yung malita issue sa 2028. Konting tiis na lang po mga kaibigan. Dahil ang ating VP Sara, nagpayag, yung bago lang niya interview. Sabi ng babae, manimaan o babantayan mo ba, maghihiganti ka ba sa mga nag-traitor sa'yo? Yung mga ginawa nila sa akin dahil personal yon, baliwala yon dahil parte yan sa politika. Kaya hindi ako maghiganti yung ginawa nila sa aking masama dahil personal yon. Kaya lang, sabi niya, yung pag-traidor nila sa taong bayan, yung korupsyon, yung pagnanakaw sa pera ng tao sa flood control at iba pang issue ng korupsyon, hindi natin palalampasin yan. Yan ako believe kay BP Sara. Nakafocus siya eh. Alam niya yung practical lang siya. Politika, siraan niya. Sinisiraan tayo, siraan. So, okay lang yan. Kailan pag nakawan mo ang taong bayan? Bilyones, 805 billion for the last 3 years. Pati ang presidente, binabanggit, nakatanggap ng mali-maleta. Kaya, tama yung sabi ni Congressman Edgar Erece, pag manalo si VP Sara, dalawa lang senaryo mangyari sa mga Marcos, either mapunta sila sa kulungan o mag-exile. Hawaii, part 2. Wala nang exile ngayon. There is only one scenario, kulungan, para magkaroon ng justisya pag nanakaw nila sa taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang natagaan na mong ogyero. So mag-atop na ni siya karon. Bisan di din tawra din atop. So ano ni ang iyang atopan. So karon humanag gyud og atop ang gihatag namo nga yero. So nakaatop na gyud ang among gitabangan. Salamat sa Ginoo ug sa naghatag sa amo asasin kay wala pa ang sin ug ang naghatag sa amo og sin di pa gid mi makabalay kay tungod kay mag-umarami. Igong ipalit og sin kay lisod gid kay ang among budget igo ra gid sa pagkaon. So unsa ra day ang imong trabaho? Kuan mag-umara gyud. O so magmuso lang usahay. So pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Mga kuan isa gid ka tuig. Isa ka tuig, so bago pa ka nakatukod og balay. Oo. So lisod gyud. Salamat sa Ginoo
naot punta nga magpadayon ba nga tabang kay aron daghan pang matabangan ng mga nanginahanglan. Salamat kaayo.